Pulpi, Radyo na, TV pa. Magandang umaga, Congressman. Ay, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga at maraming salamat po sa pag-uunlak ng panayam na ito kasi pare-pareho kami na gusto maunawaan bakit kailangang itulak ang paghihiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Saan po galing ang hugot nito, Congressman Alvarez? Ganito lang kasimple yan. Let's be practical, no? Kung halimbawa, yung gobyerno, hindi niya kayang bigyan ng magandang kinabukasan yung mga areas, yung mga lugar na kinasasakupan niya. Bakit mo pipilitin? Bakit hindi mo bigyan ng kalayaan na i-exercise yung kanyang basic and natural right to self-determination? Hayaan mo siyang mag-chart ng kanyang destiny. Kasi ilang taon na, hindi pa rin mabigyan ng magandang kinabukasan. Parang isang tao yan. Kukuha ng maraming pagkain sa plato. Hindi niya kayang ubusin. Hindi niya kayang kainin. Samantalang ang dami naman nagugutom na iba. Hindi niya naman pwede ipamigay sa iba. Sa akin, maging praktikal lang tayo. Okay. Pag halimbawa po tinuloy at nagtagumpay itong inyong binabalak na paghihiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas, ano po yung guarantee na uunlad ng tuluyan ng Mindanao? Malaki ang malaki kasi kung tignan natin ang model natin dito, tignan lang natin itong bansang Singapore. Napakaliit po niyan. Walang natural resources, walang agrikultura, kahit tubig ini-import from Malaysia. Ngunit kung hindi nagkaroon ng tapang yung mga leaders noon kagaya ni Lee Kuan Yew, 1963, 1964, and 1965. Kung hindi sila nagkaroon ng tapang para humiwalay sa Malaysia, malamang hanggang ngayon, ang Singapore ay parte pa rin ng third world country. Opo. Pero balikan ko lang konti, partner at Congressman Alvarez. Ano ho yung, sabi niya kanina, mga hindi binigyan sa Mindanao ang pamahalaan? Kung kaya't umaabot na ho sa ganito, nananawagan na ihiwalay na lang tayo kasi parang walang nangyari. Ano yung may mga pinamangako ba ang administrasyon kay Pangulong o dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi ganito wag na lang tayong lumayo pa ng mga pangyayari. Kahit itong bago lang na danasan namin dito na calamity, yung pagbabaha, matinding pagbabaha. Ito ay isang dahilan dito dahil nga nung pumasok itong bagong administrasyon, yung mga pending projects major infrastructure projects ng flood control. Tinanggal. 2023 budget tinanggal, 2024 tinanggal. Kaya pagka umulan ng todo-todo, bumabaha. Talagang grabe yung baha. Ngayon, wala naman ako nakikitang mga helicopters man lang na lumilipad-lipad dito at titignan yung kalagayan ng taong bayan dito. Kulang po ba yung relief and assistance na binibigay ngayon sa gitna po ng mga pagbaha dyan sa inyong lalawigan? Kulang talaga. In fact, sa totoo lang, kami lang dito ang gumagawa ng paraan din. Paano namin ma-address yung gutom na nararanasan ng mga nabiktima ng flood. Pero Congressman, hindi ba nakakaabot ito sa national headquarters ng DSWD, Department of Health, NDRRMC, and kahit sa Malacanang? Ay hindi ko talaga alam kasi nakakuha kami ng ito bago lang nabigyan kami ng DSWD kahapon ng mga food packs. Kaya lang ilan natin, mga 2,000 yata. Ngayon sa dami ng nasalanta, kulang na kulang talaga yon. Pero ako yung nagpapasalamat din dahil kahit paano ay dadagdagan na lang namin yung pinamigay. Opo. Pero Congressman, ano ho ang ginagawa? Maraming congressman sa Mindanao Yun nga, next point natin. Sa Kamara. Saka kung equality ang pag-uusapan, hindi ba may mga, pwede naman kayo mag-propose ng projects? Lalo na kung mayroong budget season. Ginagawa naman namin yan. Opo. In fact,
kahit yung yung DPWH, nagpo-propose ng budget yan taon-taon. After consultation pa ng ng mga regional councils, Opo. regional development councils. Kaya lang pagdating dito sa pasok sa NEP, tapos dadaan siyempre sa House of Representatives yan, magkakaroon ng pagdinig. Pagdating doon sa BICAM, doon na ang tanggalan ng mga projects. So palagi pong maraming proyekto ang natatanggal para sa Mindanao. Marami po talaga. Ibig Yan, sabihin, factual last yan, kayo sa factual. priorities ng gobyerno. Opo, yan, factual yan. Kahit tignan nyo yung record, talagang makikita nyo doon. Ang dami Pero- po natanggal. So ito po'y nangyari sa ilalim ng Bongbong administration, ng Marcos administration, o kahit sa mga nakarang administrasyon? Ngayon yan nangyayari. Kanino nakikita nyo ang problema ho rito? Ang problema yan, talaga kasi lahat naman yan, pagka sinabi ng Pangulo na, ay, huwag niyong pakialaman yan, talagang hindi magagalaw yan. Ang Pangulo? Opo, kasi ang takbo kasi ng budget galing sa House, pupunta sa Senado. Pagkatapos sa Senado, merong bicameral committee. Doon sa BICAM, doon maraming natatanggal. Ngayon, pagdating siyempre pagkatapos ng BICAM, pupunta sa Pangulo, babalik doon sa executive branch. Ngayon, kung yung mga natanggal na yon, siyempre titignan nila yon, sabihin ng DPWH, natanggal yung ongoing projects dyan. Kasi hindi naman lahat ng proyekto isang budget season lang. Merong ibang mga projects na kinakailangan taon-taon lalagyan. Dahil nga hindi kaya kapag isang multi-year, budget season. opo. Para bang sinasabi nyo, Congressman, ayaw ng Pangulo na suportahan ng Mindanao? Malamang, kasi bakit natanggal? So yun ang punot dulo kung bakit kayo at saka ang dating Pangulo ay nanawagan na doon na tayo, hiwalay na tayo. At hindi Parang tampo po ba ito kay Presidente Marcos? Hindi naman, para sa akin Kaya lang kasi matagal na nadaing ng Mindanao ito na talagang last kami sa priority kung hindi man nakakalimutan. Pero linawin Kaya ko para lang. sa akin, para sa amin dito, Opo. kung ganito na lang ang takbo ng buhay, meron naman tayong basic at natural right to self-determination. Bakit natin i-exercise yan? Okay. Sa ngayon po ba umiikot na kayo sa Mindanao para kunin yung pulso na inyong mga kababayan? Kasi lumalabas doon sa mga panayam sa iba't ibang liga ng mga local... Nasa organizing stage pa lang kami. Dahil bago lang nabuhay Nagising pala, hindi nabuhay, nagising. So ngayon po mag-start na kayo mag-organize at susunod dyan, mangangalap kayo ng pirma. Ganun po ba yon, Congressman Alvarez? Hindi, kasi kinakailangan muna, siyempre, yung awareness, no? Kailangan aware yung mga tao na merong ganitong kilusan. Pagkatapos niyan, kinakailangan yung acceptance ng mga tao, tatanggapin. Doon, kailangan na umikot, magkakaroon ng dialogue. Sasagutin ang mga katanong na what and why. Opo. So sa anong paraan niyo po gagawin yung paghihiwalay ng Mindanao sa Republika? Tama po ba yun? Via signature? Hindi po, kailangan kasi, hindi po pwedeng magkaroon ng violenting Yes. Opo. na kailangan peaceful yung pamamaraan. So, paano gagawin yan? Siyempre, pagpapaliwanag, yung public information, malawak na public information na kinakailangan dyan. Opo. Paano? Sino magsasabi na ito ang magiging sentimiento at ito ang naging resulta? Ganito karami ang mga gusto mag-ihiwalay na ang Mindanao sa Republika. Pilipinas. Yung mga tao, siyempre, ng Mindanao. So kaya nga po, so kukunin niyo yung sentimiento nila kapag nagkaroon na ng awareness via signature campaign, Congressman Alvarez. Wala nang signature O pa legislation. kasi wala na. Kailangan na lang, tatayo na lang sila para sabihin na, nagkakaisa na kami rito. Pero Para bumukod. Na hindi ninyo aamyendahan ng saligang batas? Hindi na, wala na ganon. paano yung mga... Nagawa na nga ng sariling saligang batas dito. Oo.
And then, kayo na lang magdedeklara na hiwalay na kayo sa Republika. Wala nang pakialamang national government. Oo. May proseso naman yan sa United Nations. Sundin natin yung ano. Pakipaliwanag po yun. Paano Ano yung po yung proseso? proseso sa United Nations? At sino ang magiging parang third party para sabihin, okay na, Mindanao, hiwalay na sa Visayas at Luzon? Ganito na, hindi naman ngayon lang mangyayari ito. Sa ngayon, I have to be honest, hindi ko pa rin masyadong kabisado yung proseso sa United Nations. Opo. Kaya lang, may mga bansa naman na humiwalay, kagaya ng Singapore, yung Timor-Leste, dumaan din sa United Nations yun. Although violente yung paghiwalay ng Timor-Leste, ayaw natin gawin yun. Opo. Yung Singapore, peaceful ang paghiwalay. Malamang yun ang magandang Maging model. Pero hindi niya pa nakuha kung paano yung ginawa ho ng Singapore. Wala pa kayong idea. Pinag-aaralan niyo pa yon. Pinag-aaralan natin mabuti kasi ayaw naman natin mapaya pagdating doon. Opo. Okay. Pero Sir, ito ho ba, partner, wala na ho bang solusyon para ho, siguro dapat mag-usap lang ho kayo, kung sino man, mga mambabatas at ang Pangulo, magkaroon ng usapan. Idaan ito sa walang hiwalayan eh. Kasi Luzon, Visayas at Mindanao, lumaki ang ating mga anak pinag-aaralan sa kanilang aralin Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Oo. Alam mo, matagal na kasi ito nakilusan. Nag-umpisa ito 1961. 1961 pa. Ito ay inumpisa ng yumaong attorney Ruben Canoy ng Cagayan de Oro. Yung Mindanao Independence Movement, kung maalala niyo yun. Nagsama si Attorney Ruben Canoy at saka si Normie Suari nung panahon na yon. Ang nakaupong Pangulo ay si Ferdinand Marcos Sr. At nabasa ko nga na isa sa mga dahilan kung bakit nagdeklara ng martial law si dating Pangulong Marcos ay yung nangangamba siya doon sa pagsanib puwersa ni Attorney Ruben Canoy at saka ni Normie Suari. Kaya nga, gumawa rin ng presidential decree para ilagay ang Palawan sa Region 4. To make it appear na ang Palawan ay parte ng Luzon. Mindanao. Okay. Ng Luzon. Ng Luzon. Kasi, ito yung magkakaroon ng sariling passport ang Mindanao. Tama ba? Historically kasi, iba, Minsupal yan Mindanao, Sulu, Palawan. Yan magkakakama yan. Islands na yan. Okay. Congressman Alvarez, ganito po. May mga nagsasabi na parang manipis na yung linya na naghahati doon sa secession na gusto ninyo sa sedition. At may sabi po ng PNP, minamanmanan yung grupo na nagtutulak nitong secession, Mindanao secession. Ano po ang take niyo doon? Naintindihan ko yan. Talagang manipis yung linya. Kaya naman on my part, sabi ko nga, I assume full responsibility sa aking mga actions. Ibig pong sabihin yan, kung may mauwi sa gulo ito, kayo po ba mananagot? Ganun po ba yon? Hindi naman natin nanaisin na mauwi sa gulo. Opo. Kaya nga sinasabi ko, paulit-ulit na kailangan peaceful way ang paggagawa nito. Hindi tayo manggugulo rito. Opo. Walang gulo. Ano na lang, no? Pag-ingatan na lang natin, Congressman, baka may sumakay. At manggulo, yun tapos, na. di ba, walang ibang pagbabalingan, baka kayo madamay. Ayun na nga, Pero yung mga pahayag ba na ginawa ng dating Pangulo, tingin nyo, at saka ninyo, tingin nyo ba inciting to sedition ho yun? Pinag-aralan ko, bukado rin naman ako, mukhang hindi naman papasok dun sa element ng crime. Bakit po? Kasi kinakailangan mo ng sa sedition, kailangan mo ng tumultuous affray. Isimin gulo talaga. Kaguluhan talaga. Kaguluhan, Wala bang hindi naman kami nanggugulo. Pero aabot ba sa punto ho na sasabihin nyo, wag nang kilalanin ang kasalukuyang administrasyon kasi maghihiwalay na unti-unti Titingnan natin. Hindi ko naman masasabing hindi mangyayari, Titingnan natin yung takbo ng panahon. Okay. Ano yun? Parang may mga civil disobedience na mangyayari? May mga ganyang panawagan ho kayo, siguro, in the future? Masaan sa akin, pinakailangan sa mapayapang pamamaraan.
Sa pulso ng mga taga Mindanao ngayon, I'm sure umiikot na kayo, Representative Alvarez. Ano ang pulso ng taong bayan dyan sa Mindanao? Kasi as it is now, pulso ng mga taga Metro Manila at yung iba't iba pong mga liga ng mga local officials, mga Muslim brothers natin, kahit ang BARMM ay nagsalita na ayaw nilang humiwalay ang Mindanao. Yung pulso kasi, kung sabihin mong personal na umiikot ako, hindi pa naman ako umiikot, no? Kasi nabahaan kami rito at inaasikaso ko yung mga biktima ng baha dito sa distrito. Ngunit, communication ang pag-uusapan natin, marami naman akong kaibigan sa iba't ibang areas ng Mindanao. Opo. Marami na akong natatanggap na communication na gusto nilang sumama. Okay. So, Congressman, hindi ito tampo lang sa presidente at hindi ito politika. Kasi napakabigat na bagay po ang Mindanao Secession. Hindi po. Kasi matagal na kami nag-umpisa rito nung araw pa. So ito ay... Original advocacy ko to, natulog lang ito. Kasama ako dun sa grupo ni Attorney Ruben Canwy dati. Alright. Ito yung Mindanao Independence. Alright. Yung kanina pala, yung sabi ko, ito ba yung magkakaroon na ng sariling passport ang Mindanao? Yung ganun, aabot ba tayo sa ganun? Siyempre, pag bansa ka na, ay lahat ng papasok, kailangan mo talagang may passport. Siyempre. Oo. Alright. Nako, Representative Alvarez, maraming salamat sa oras. Sana ay maliwanagan ang taong bayan dito sa naging discussion natin. At good luck po sa buong Mindanao. Maraming salamat din sa inyo. Thank you, salamat sir. Po, Ingat po kayo. Congressman Pantaleon Alvarez, siyang 1st District Representative ng Davao del Norte, mga kapuso. Saksi sa Double B!